Samantala, tiniyak ng Malacanang ang kahandaang sagutin ang anumang kwestiyon hinggil sa mga nilagdaang kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, naging bukas sa publiko ang kasunduang inilatag ng dalawang panig. Si Rocky Ignacio ang ating tagapagbalita. Handa ang pamahalaan na sagutin ang mga kwestiyon ukol sa Framework Agreement on the Bangsamoro Agreement on the Bangsamoro na pinagtibay sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sinabi ito ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte kaugnay ng paghahain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa implementasyon ng dalawang kasunduan dahil sa umano'y tanging ang MILF lamang ang makikinabang sa usaping social, economic at political. Nagtataka ang palasyo sa umano'y timing ng petisyon sa dalawang kasunduan, isang taon matapos mapagtibay ito ng gobyerno at MILF. Well, one, the timing is quite odd. Perhaps put it another way, it's quite interesting because we signed the FAB close to ago and then the CAB a year ago, March 17 po yan, kung tama ang aking alala. And so far, there's no opposition when both documents were signed. And perhaps it is born out of the discussions that we are having on the BBL as we speak, but we are prepared to answer should the Supreme Court require government to put forth its side on the CAB and on the FAB. Handa naman tayong sumagot dyan. Itinuring din ng Malacanang na walang basihan na umano'y nakapaloob sa kasunduan ng malaking benepisyong panlipunan, financial at ekonomiya ay para lamang sa Gate ni Valte, naging bukas sa publiko ang kasunduang inilatag dito, kabilang na ang pagbuo ng bagong Bangsamoro political entity na nakapaloob sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. May naghain ng petisyon sa korte sa FIB at CAB sa harap na rin ay sinusulong ng Bangsamoro Basic Law na magiging gabay sa pagbuo ng bagong political entity kapalit ng ARMM. Sa amin walang basihan eh. Yung hyperbolic na humongous na talagang obviously siniskew, trying to skew the opinion. But if you see the CAB, and by the way, we've always been transparent about the annexes, the CAB itself, the FAB. Every time we sign something, we put it up so people. And I think in this particular case, people who will go through both agreements will be able to judge for themselves kung ano po yung nilalaman. Nauna na ipinahayag ng palasyo na ang kasunduan na nakapaloob dito ay alinsunod sa konstitusyon sa layuning matamon tunay na kapayapaan at kaayusan sa Mindanao. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.